Sa pagtatapos ng Fraud Prevention Month, nakausap ng Omni News ang immigration lawyer ng isang Pilipinong naharap sa 5 taong pagkaban sa Canada matapos ang desisyon ng IRCC na misrepresentation sa tourist visa application noong December 2023. Isinulong sa Federal Court ang kaso at sa desisyon ng korte na lumabas kamakailan, kinansela ang inadmissibility ng nasabing aplikante. May report si Paula Saraza. Ms. Gabayan and a group of other Filipinos ay nagkaroon ng misrepresentation finding for having used an unauthorized representative. Essentially, yung kanilang application for a TRV, they were all very similar to the point na yung alagang aso ay iisa, si Apollo. Disyembre 2023 nang iulat sa Omni News ang kwento ng 5 Pilipinong nag-a-apply ng tourist visa sa Canada na pinatawan ng inadmissibility o 5 taong pagkakaban dahil umano sa misrepresentasyon at alleged fraud ayon sa pag-iimbestiga ng immigration officers. Isa sa kanila si Marineth Gabayan. Sabi niya po sa akin, ma'am, kung ano po yung sinabi ko, yun lang. Yun lang po ang i-require yung mga requirements. Na itinulak ang kaso sa Federal Court. Our angle of attack was from the perspective of reasonableness. Did it make sense? Pangalawa, sa question of procedural fairness, natanggap ba niya yung kanyang PFL? And in the facts of the case, hindi naman talaga niya natanggap yung PFL. Gawa nga ng unauthorized practice ng isang unauthorized agent. Matapos ang mahigit 2 taon, lumabas kamakailan ang desisyon ng korte kaugnay sa kaso. Nakansela ang finding ng inadmissibility at misrepresentation, gayon din ang refusal sa tourist visa. Sa paglilinaw ng abogado ni Gabayan na si Ludang Zalan. Yung nature ng judicial review application, hindi naman ito papalitan basta-basta ng judge ng kanyang sariling desisyon. Kumbaga, ito'y ikakansela lamang ng judge para maipabalik yung decisions or yung application sa immigration upang madesisyonan ng bagong officer. Ibig bang sabihin nito, wala rin sa record niya na nagkaroon siya ng ganitong kaso? Correct. Pero dahil nga babalik itong application na ito sa immigration, kailangan niyang magkakaroon siya ng opportunity para rumisponde sa questions or sa issues na hinaharap niya, na issues nga na ipirinisenta ng immigration. Kasi kung maalala ninyo, nakatanggap sila Marineth and Company ng procedural fairness letter. Kaso nga lang, yung kanilang unauthorized representative ay hindi i-forward yung PFL sa kanyang mga kliyente. Bagamat kanselado na ang ban at babalik sa pagre-review ng immigration officer ang tourist visa application ni Gabayan, posible raw na mas tumagal ito kumpara sa kasalukuyang average processing time para sa temporary resident visa o TRV mula Pilipinas na nasa 14 na araw lamang. Dahil may litigation flag ito, makakasiguro tayo na merong pagbubisisi dito sa cases na to. Dahil yung mga issues of use of unauthorized practice, live pa rin siya, pero it's like parang nag-take ka lang ng 2 steps back from the decision, pero andun pa rin yung application originally as if hindi pa nagde-decide ng officer. Ayon kay Dangzalan, magsilbi raw sanang paalala ito sa mga aplikante na mas maging maingat at mapanuri sa mga nilalapitang serbisyo para sa pagproseso ng anumang klase ng immigration application. Paula Saraza, Omni News, Toronto.